Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time, ay alamin po natin ang status ngayong ng ating universal pension. Para po ito sa lahat ng senior citizens na naghihintay pa rin kung maisasabatas pa ba o tuluyan ng mababaliwala. Alamin po natin ang bagong updates ngayon ng universal pension. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin seniors at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all senior citizens, Universal Social Pension gagawing 1,500 pesos. Ang latest updates alamin. Alam niyo po bang may bagong updates ang ating universal pension? Dahil ngayon nga ay may inihaing panukala ang isang congressman, na kung saan ang dating universal pension na 1,000 pesos ay gagawing 1,500 pesos na ngayon. Ayon sa House Bill No. 2691, ito ay inihain ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton. Dahil sa ginawa niyang pagmamalasakit sa kanyang mga seniors, noong nanunungkulan pa lang ito sa local government ng Dupax del Norte, kung saan lahat ay nabibigyan ng kaukulang benepisyo ang bawat seniors. At ito rin ang nais ni Congressman na maipatupad sa buong bansa bilang representante ng Kamara. At dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin at mga gamot na siyang kailangan ngayon ng ating mga seniors. Kaya't malaki na rin ang maitutulong ng 1,500 kada buwan para sa ating mga seniors instead of 1,000 pesos. Para din po sa kaalaman ng lahat, paano nga ba nagiging isang batas ang isang panukala? Ang House Bill 2691 o ang Universal Pension ay magkakaroon ng deliberation para sa first reading. Kung ito ay ma-reject ay tuluyan na itong mababaliwala. Pero kung maipasa sa first reading ay mapupunta na ito sa second reading deliberation at kung sakaling maipasang muli ay magkakaroon na ng third and final reading. Kapag ito ay naipasa ng Kamara, itatransmit po ito sa Senate para naman sa Senate deliberation. Kailangan itong pagbotohan ng lahat ng senador kung papayagan ba nila o hindi ang naturang House Bill at kapag majority ng vote ay pabor sa pagpapatupad ng 1,500 pesos na universal pension. Ay saka pa lamang ito mapupunta sa Office of the President para mapirmahan at finally, maging isang batas. So, kailangang maipasang muli sa Kamara for the final reading para maitransmit sa Senado. Once na ipasok na sa Senado, magkakaroon muli ng deliberation hanggang sa maipasa at maitransmit sa Office of the President. At once na pirmahan na ni President Marcos, official ng batas ang universal pension. Saka pa lang ito maifo-forward sa NCSC para naman sa gagawing implementing guidelines at payout schedule sa lahat ng seniors. Ganyan po katagal ang proseso pero hoping and pray po tayo na magkaroon na po ng final approval sa ating universal pension at nang maipamahagi na ito sa ating mga senior citizens. Sobrang tagal na rin ang paghihintay natin para dito naway maabutan pa po ito ng lahat ng seniors at naway unahin naman nila ang kapakanan ng ating mga seniors bago pa ang mga political agenda ng bawat isa. That's it. Naway nakapagbigay po ito ng panibagong updates at pag-asa sa lahat ng umaasa sa Universal Social Pension. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo at sa mga bagong updates ng ating Universal Pension. Marami pong salamat and God bless everyone.